Tiyan ni Jefferson. Operahin, operahan. Tiyan ni Jefferson. Operahin. Nagets guys? Pag specific na part ng body, operahin. Pagkabuuan, hindi binanggit ang specific na part, operahin. Okay? Operahin. Kisin. Si kisin. Okay, now next tayo guys. Punasin versus punasan. Grabe, laban lang sir. Punasin versus punasan. Okay? I-holding hands. Okay, punasin versus punasan, kailan ginagamit? Guys, remember lang, regardless if punasin or punasan, same lang po sila may i-remove. Again ha, paki-note dyan sa inyong handout, punasin or punasan, same lang sila na may i-remove. Again, one more time, punasin or punasan, same lang sila na may i-remove. Okay, but when you say punasin, binabanggit ang tiyak na bagay na aalisin. So para siyang operahin kanina guys, ginamention ang specific na bagay na i-remove. Again ha, pag punasin, ginamention ang specific na bagay na i-remove. So anong gagamitin? Punasin. Kasi for example, punasin mo ang alikabok sa mesa. Again ha, pag punasin o punasan, same lang may i-remove. Pero when you say punasin, specific na gimension ano ang i-remove. Punasin mo ang alikabok sa mesa. Ano yung specific na bagay na i-remove? Ang alikabok. So ang gagamitin, punasin. Another one, punasan mo ang uling sa iyong labi. Ano yung specific na bagay na i-remove? Uling. Uling. Now, pag punasan naman guys, hindi binabanggit ang tiyak na bagay na aalisin. Okay? So in short guys, hindi specific na dimension ano ang i-remove. So ang gagamitin, punasan. Yung sinabi lang guys, ano yung tatanggalan. Pero hindi ginamention ano ang i-remove. Let's say for example, punasan mo ang upuan. So ano yung lilinisan niya? Upuan. Okay, upuan. Pero question, ano yung i-remove sa upuan? Binanggit ba niya ano ang i-remove sa upuan? No po. So since hindi binanggit, hindi i-mention ano ang i-remove sa upuan, ang gagamitin po, punasan. Okay? Punasan. Another one. Punasan mo ang iyong pisngi. Ano ang pupunasan? Pisngi. Question. Guys, gi-mention ba ano ang aalisin sa iyong pisngi? Anong aalisin sa iyong pisngi? Hindi po. So, punasan ang gagamitin. Again na, punasin versus punasan. Pag gi-mention ang bagay na aalisin, punasin. Hindi gi-mention ang bagay na aalisin, punasan. Same lang ba sila may i-remove? Yes po. Yes po. Pero guys, again, pag specific, gi-mention ang specific na bagay na aalisin, punasin. Hindi gi-mention ang bagay na aalisin, punasan. Amazing. Nag-comment talaga kayo dito guys nang wala. Okay. Sige, perfect, perfect. Hoy, upuan mo. Kalat, kalat, kalat. Huwag magkalat. Okay. Napunta tayo guys sa pinto versus pintuan. Okay? Pinto versus pintuan. Okay. Now, pag pinto versus pintuan guys, when you say pinto, it is the, ano yan siya? It is the door. Okay? It is the door, people. Pag pinto. Yan ha? Pinto. So, kumbaga guys, tiyaking nakakandado ng mabuti ang pinto bago matulog sa gabi. Yun yung door na tinutukoy. Yung rectangular shape, guys, yun yung door. May doorknob siya, guys. Tiyaking nakakandado ang pinto or tiyaking nakakandado ng mabuti ang pinto bago ka matulog. So, pag pinto, that is the door. Pero pag pintuan, guys, doorway. Yan po yung daanan, yung dinadaanan natin, guys. That is the doorway. Okay? Sige, sample natin, guys. Demo natin, ha? Nakaharang sa pintuan ang bagong biling refrigerator. So that is the doorway. Sa doorway.
So in short, pag door, yung pinto, yun po yung rectangular structure ng bahay natin. Pero pag pintuan, yun po yung daanan na specific na part ng bahay. Okay, let's say for example, kulay brown ang pinto, yung rectangular structure, the door. Malawak ang daanan sa pintuan, the doorway. Sige, demo natin, demo natin. Demo muna tayo. Okay. Guys, hello po. I hope naririnig ako, guys. Okay? Sige, demo natin siya, demo natin. Para mas maunawaan. This is the pinto. May nakadikit sa pinto. Okay. Kulay gray ang pinto. Okay, pinto. Pero kapag itong dinadaanan, guys, ayan, i-open ko siya. Kapag yang dinadaanan, yan po ang pintuan. So dito tayo pumapasok at lumalabas. So kapag pintuan, ito po yung dinadaanan at nilalabasan. Ito yung pinapasukan at nilalabasan. So dumaan ako sa pintuan. Pintuan. Dumaan ako sa pintuan. Hindi pwede guys na dumaan ako sa pinto. Kasi ito yung pinto, the rectangular structure. So kung dadaan ka sa pinto, malamang kaluluwa ka na guys. Okay? So gana, pinto versus pintuan. Kapag door, pinto. Okay? Pero kapag pintuan, the doorway. Ito yung dinadaanan. Guys, may nakaharang sa pintuan. Okay? Isisirado ko na ang or ikakandado ko na ang pinto. Kulay gray ang pinto. Nakatayo ako sa may pintuan. Okay? Sa pintuan ako nakatayo. Okay? Babalik na ako dito guys. Naalagi kay kauban dira sir. Sir, nakamatay mong silingan. Jump scare. Documentary. Real life action nga example. Da. Okay. Sige. Balik tayo people. Kaya pag pinto, that is the door, the rectangular structure. Pag pintuan, that is the doorway. Sige, itour. Okay. Now, next tayo guys. Iwan versus iwanan. Okay. Iwan versus iwanan. Okay. Now, people, when you say iwan, huwag isama. Okay? Huwag isama. Ang pinto ay dumaan sa pintuan. Tumagos sa pinto, ghost ka na. Perfect ka sir with demo. May dumaan kanina na bata, hoy, wag kayo mag-joke dyan. Okay. Iwan ko kayo. Huwag isama. Okay? Pag iwan guys, huwag isama. To leave something. Okay? Iwan mo na siya at mahuhuli ka sa lakad mo. Again, huwag isama. Okay, wag kayong matakot dyan guys. Ako lang ba yung mag-isa dito guys? Sige Jude, ako lang ba yung mag-isa dito? Huwag niyo ako takutin. Naay ni Agi bata sir. May bata sa may pintuan. Sige Jude, bahala dyan mo dira. Bukas ang pintuan, pwede ka nang lumayas. Okay, sige na, mag-proceed na tayo ba? Mag-proceed na tayo. Okay. Guys, kapag iwan, huwag isama. Iwan mo na siya at mahuhuli ka sa lakad mo. Okay? Huwag mo siyang isama at mahuhuli ka sa lakad mo. Pero kapag iwanan, bigyan ng kung ano. Okay? To leave something to someone. Pag iwan, huwag isama. Iwanan, may binigay ka bago ka umalis. Iwan ko sa'yo, hindi kita maintindihan. Iwanan na kita. Sad naman, Sir Nico. Ako ang perfect example ng iniwan, sir. Sad naman, oy. Iwanan mo na siya sa kanya dahil hindi na ikaw ang mahal. Ma'am Marian, kay 8 pagod tayo, ma'am. Dapat pang 10 na yung relapse. Iwan mo ang lahat, wag lang ako. Same, sir. Iniwan. Di mo sure kung iniwan ako. Why pilion, sir? Sakit ang duha. Hoy, pero okay na yung iwanan, oy, at least bago ka iniwan, may binigay sa iyo. Okay? Let's say for example, iwanan mo ako ng pambili ng gamot ng anak mo. So bago siya umalis, may binigay siya. Okay? Pero pag iwan,
hindi ka talaga sinama. Pag iwanan, bigyan ng kung ano-ano. Oh. Iwanan mo ako ng pera. Iwanan mo ako ng bigas. Da. So may binigay guys. Pag iwan, hindi ka talaga sinama. Okay? Sir, ito after sa iwan. Da. Hindi lahat ng iiwan, hindi nasasaktan. Oo. Yung iba guys na nang iiwan, yung ibang umaalis, hindi lahat nang iiwan dahil ayaw kanila. Minsan lumalayo sa iyo yung tao kasi gusto lang nilang umutot. Iwan mo na siya at sumama ka na sa akin. Hoy, retreat, mang retreat. May binigay na sakit, sir. Iwanan mo na ako kang Sir Marge. Sir Marge? Miss ko na kasi siya. Hoy, birthday ba yan ni Sir Marge karon? Iwan mo na kami, sir, pag early out na. Hoy, wag naman sana. Tapusin natin. Iwanan mo ako ng 10K. Sana all. Di pa day oras ting relapse ron, sir. Hindi pa po. May schedule po yung pang relapse natin, guys. Alas 10 po. Iwanan mo na ako. Sasama ako sa kanya. Sir, scatter lagi na, sir. Hoy, kayo no kay mga Sir Mark no kay nag-scatter. Iwanan ng anak. Hoy, bigyan na. Oh, pag inanakan ka, guys, tapos iniwan ka, iwanan. Iwanan ng anak. Yung bata dyan, sir, di kanya iiwan. Hoy, sige, Jude. Sige, Jude. Uy, wala magong bata. Uy, wag kayo mag-ano ng bata. Baka ako lang ba yung mag-isa dito? You know? Sige. Now, next, guys. Din at daw versus rin at raw. Kailan po ginagamit? Okay? Ito, guys, simple lang ito na ruling, ha? Din at daw versus rin at raw. Okay. Din at daw, yung letter D, ginagamit natin siya, guys, if ang sinundang salita ay katinig. Din at daw ang gagamitin pag ang sinundang salita ay nagtatapos or nag-end with katinig. Again, din at daw ang gagamitin pag ang sinundan na salita nagtatapos sa katinig. Pero except or maliban sa W at Y. Yan ha, anong gagamitin? Din at daw pag ang sinundan or yung naunang salita nag-end with katinig. Sir, what is katinig? That is the consonant. The B, C, D, F, G, H, and so on. Pero pag patinig, that is our vowel letters. Yung A, E, I, O, U. So guys, ginagamit guys ang rin at raw kapag patinig ang next or ang naunang salita. Yung first na salita. Kapag patinig ang last letter. Pero din at daw ang gagamitin kapag katinig or consonant ang last letter. Okay. Pag patinig guys, anong gagamitin? Rin at raw. Included na rin ang W at Y sa rin at raw. Again, kapag ang last na salita, yan ha, pag ang last na salita, pag ang last na letter sa salita ay katinig, anong gagamitin? Din at daw. Ang last na letter sa salita ay patinig, A, E, I, O, U, rin at raw. Included ang W at Y. So since if W at Y ang last letter guys, ang gagamitin mo rin at raw. Sample tayo guys. Sa din at daw. Masakit daw ang ulo ni Malu kaya hindi siya nakapasok sa klase. Ano yung last letter? T. Yung sinundang salita. Ang letter T, katinig ba yan or patinig? Consonant ba yan or vowel? Consonant yan. Katinig yan. So ang ginamit, daw. Check yun siya. Yan ha? Kapag ang last letter is katinig, anong gagamitin? Din at daw. Okay. Ito, magtatanghal din ng dula ang kagawaran ng Filipino. Ano yung last letter? L. Ang letter L, katinig, patinig. Katinig yan siya. So ang ginamit, din po yan siya. Okay. Next, nakapagsulat din ng aklat si Kim. So since letter T yan, katinig yan, consonant yan. So ang ginamit, din. Okay? Kasabay tayo? Okay. Okay lang so far yung facing natin? So nag-a-adjust lang ako sa facing guys kasi hindi naman kasi lahat is same yung speed ng internet connection.
or same yung speed ng pag-process ng information. Okay? Now, rin at raw, kailan ginagamit gani guys? Kapag ang salita na nauna o yung sinundang salita niya ay nag-end with patinig or yung a, e, i, o, u. Okay. Example, si Darwin ay katulad mo ring masipag mag-aral. Yung sinundang salita mo. Ang mo nag-end with letter O. Okay? So, mo ring masipag mag-aral. Okay? So, rin ang ginamit kasi yung sinundang salita nag-end with O. Oh, perfect. May example sa Sir Nico. Pare, mahal mo raw ako. Tama po. Hindi pwede pare, mahal mo daw ako. Dapat pare, mahal mo raw ako. Oh, Sir Joshua naman, example niya. Mahal pa ba rin ba ako? O mahal pa rin kita? Mahal pa ba rin ba ako? So, rin ang gagamitan. Pag dito, ikaw raw ang napipili ng mga kurado, nakakatawan sa ating pamantasan. Guys, bakit raw ang ginamit? Kasi guys, nag-end with W. Di ba kasali ang W at Y? How about this one? May bahay rin sa Malabon sina Mr. Lingkod. Okay? Nag-end with letter Y. Di ba kasali ang W at Y? Yung mga diptongo guys. Okay? Now, rin ang ginamit dyan. Nakasabay tayo guys? Kapag katinig ang last letter ng sinundang salita, din at daw. Pero kapag patinig or W at Y ang last letter ng sinundang salita, ang gagamitin, rin at raw. Okay? Rin at raw. Pare, mahal mo raw ako. So tama ang lyrics. Tama po. Mahal din kita. Yes po, tama po ang mahal din kita. Mali po ang mahal rin kita. Bakit? L man yung last letter. So ang gagamitin, din, hindi rin. Mahal din kita. Hindi ka na raw niya mahal. Tama po, Ma'am Luisa. Ikaw pa rin ang hanap ng pusong ligaw. Ikaw pa rin ang hanap ng pusong ligaw. Ikaw ang patutunguhan. Y malapatinig. Tama po. Ang W at Y, sila po ay tinatawag na malapatinig. Unsaon pagkaibaw na din at daw ang gamiton, sir? Ma'am Darcy, ang gagamitin po, din at daw, kapag ang last letter ng sinundang salita is katinig or consonant. Example, Ma'am Darcy, is ito siya. Yung word na masakit. Ang last letter kasi niya, letter T, since ang letter T ay consonant or katinig, daw ang ginamit. Same with dito, magtatanghal, letter L. Ang letter L ay katinig or consonant, so din ang ginamit. Okay. Sir, din at daw. Ang din at daw kasi guys is, ang daw at raw ginagamit siya if nag-restate ka lang ng sinabi. Okay? Like sinabi ng iba, so gi-restate mo siya, masakit daw. Ang din naman guys is for similar situation. Okay? Or karagdagang impormasyon. Karagdagang impormasyon. Okay? So, yun yung wastong gamit ni din at daw. Ikaw pa rin ang hanap ko. Ikaw pa rin ang hanap ko. Damang-dama ng puso ko. So, tama, rin ang ginamit. Tagpila daw RH sa tindahan. Grabe naman yun, eh. Okay, tama yan siya. Okay? Now, punta tayo guys with walisin versus walisan. Pag walisin at walisan guys, the same lang ito ng case ni punasin at punasan. Again ha, pag walisin at walisan, the same lang ng case with punasin at punasan. Again, pag walisin at walisan, the same lang sila ng case ni punasin at punasan. Now, pag walisin kasi, di ba the same with punasin, binabanggit ang tiyak na bagay na aalisin. So kung ano yung lilinisin, ginamention talaga siya kapag walisin. Kasi for example, walisin natin ang basura sa daan. Walisin natin ang basura sa daan. So specific siya guys na winalis ang basura. So ano yung tinanggal? Ang basura. Winalis niya ang mga tuyong dahong nalaglag sa lupa. Yung specific na bagay na inalis, tuyong dahon. Tuyong dahon. Pag walisan naman guys, hindi binabanggit ang tiyak na bagay na aalisin. Let's say for example, walisan natin ang tabing ilog.
Guys, ano yung lilinisan nila? Ang tabing ilog. Question, ano yung i-remove nila sa tabing ilog? Gimension ba? Hindi. So ang gagamitin, walisan. Nakalimutan niyang walisan ang likod bahay. Guys, saan dapat daw ang lilinisan? Likod bahay. Pero question, ano yung i-remove sa likod bahay? Hindi natin alam. Your Honor, hindi ko po alam. Okay? So anong gagamitin pag binabanggit ang tiyak na bagay? Walisin. Pag hindi binanggit ang tiyak na bagay na aalisin, walisan. So the same lang sila ng case ni punasin at punasan. Di ba kapag punasin, ginamention ang specific na bagay na i-remove. Pag punasan, hindi binabanggit ang bagay na i-remove. So the same with walisin, ginamention ang bagay na i-remove. Pero pag walisan, hindi po ginamention ang bagay na i-remove. Now, next one, hagdan versus hagdanan. Now, pag hagdan people, ito po yung stairs. Ito yung level. Okay, yung stairs good guys na tinatapakan natin. Yan na, pag hagdan, ito yung stairs na tinatapakan natin. So mabilis niyang inakyat ang hagdan upang marating ang klinika. So, this is the staircase. Yan po yung bagay kung saan nakalagay ang mga hagdan. Let's say for example, ganito siya guys. Ayan po yung hagdan. Hagdan po yan siya, yung H level. Yan. Hagdan po yan siya guys. Hagdan. Ito siya, hagdan. Ito siya guys. Level. Now, yung hagdanan naman guys, yung hagdanan, di ba? Matibay ang hagdanan ng kanilang bahay, kaya hindi gumuho ang hagdan niyon matapos ang lindol. So, yung hagdanan, ito po yun. Kung saan nakalagay ang mga hagdan. So, staircase siya guys ba? So, para lang kung cellphone, tapos may phone case. So, yung cellphone, para siyang yung hagdan. Yung tinatapakan natin. Yan. And yung staircase, dyan po nakalagay ang hagdanan. Okay? Yan po, hagdanan. Dyan po nakalagay ang hagdan. So, sample tayo. Maghanap tayo ng hagdan. Itutour ko muna kayo. So, hindi lang tayo masyadong mag-iingay. Ito guys. Example. Hagdan. Para yung nilalagyan ng hagdan, that is the hagdanan. Nakalata kayo dyan. Lumipad ang aming team. Kangit-ngit, sir. Ghost hunting, mga sir. Oh, may bata sa hagdan. Sir, may bahala dyan mo dira. Okay. Sundin versus mo ay payo. Oh, okay. Sundin versus sundan. Guys, when you say sundin, ang sinunod mo ay payo. Okay? Guys, isulat lang kapag sundin, ang sinunod mo ay payo or words. Sulat, pag sundin, sundin mo ang payo ng iyong mga magulang kung ayaw mong maligaw. Action na po ang ginaya mo dito. Again, action na po. House reveal na lang, sir. Pero kapag sundin, ano yung sinunod mo? Payo or yung words. So example tayo, sundan mo ang demonstrasyon sa action ang ginagaya mo. Pero kapag, another one, sundan mo agad ang words, yung payo. Pero pag sundan, may ginagaya ka, may pupuntahan ka, so mayroong action. Again, action. Perfect. Pag nag-zumba, anong gagamitin? Sundan ang steps. Again, sundan ang steps. Okay? Sundan ang steps. Ganon siya guys. Sagdanan. So kapag sinundan niyo ako, sundan ang gagamitin. Pero kapag may sinabi ako sa inyo guys na gagawin niyo, ano ang gagamitin? Sundin. Ang tip na gagawin para makapasa sa board exam, sundin, sundan. Sundin. Pero kung aalis ako ngayon, aalis ako. Sundin, sundan. Sundan. May action. Okay, nag-gets? Andi pa na. Sige. Now from that panitikan, review lang muna natin guys ha. The next part natin is panitikan. So review lang muna natin lahat yung mga wastong gamit ng salita. Okay. Now, start tayo with NG. Start tayo with NG versus NANG. Pag sinabing NG guys, pag sinabing NG, dapat ang next na salita daw ay pangalan at panghalip na paari.
Pag NG, it answers the question, ano. Pero pag NANG, guys, NANG, dapat ang next na salita, hindi pangalan, hindi panghalip na paari. And kapag NANG, guys, it answers the question, paano at gaano. Again, paano at gaano. Pili sa dalawa. Subukin, subukan. Saan doon kapag ang clue natin guys ay, ang clue natin, subukin, subukan. Ang clue natin is, gusto mo siyang itry. Subukin. Pero pag mag-observe lang ka, mag-observe ka lang, subukan. Again, subukan. Pahirin, pahiran. May i-remove ka. Pahirin. Pero pag may ilagay ka, pahiran. Operahin, operahan. Saan doon kapag binanggit ang specific na part kung saan i-conduct ang operation? That is, binanggit ang specific na part, operahin. Hindi binanggit ang specific na part, operahan. Operahan. Saan doon guys kapag pili sa dalawa? Punasin, punasan. Same ba sila may i-remove? Yes. Punasin, punasan. Saan doon kapag binabanggit ang specific na bagay na aalisin? Punasin. Pero pag hindi binanggit ang bagay na aalisin, punasan. Okay? Punasan. Pili sa dalawa. Din at daw o rin at raw. Kapag ang sinundang salita nag-end with katinig or consonant, anong gagamitin? Din at daw. Okay. Kapag ang unang salita na sinundan guys nag-end with W at Y or A, E, I, O, U, ano ang gagamitin? Rin or raw. Again, rin or raw. Walisin or walisan. I-mention ang tiyak na bagay na i-remove. Walisin. Pero pag hindi i-mention ang tiyak na bagay na i-remove, walisan. Again, walisan. Okay. Now guys, pili. Pinto, pintuan. Kapag the door. Pinto. Again, pinto. Pero pag doorway, pintuan. Off ko lang yung PowerPoint ha. Don't panic. Nandito lang yan. Okay? Doorway, pintuan. Dinaraanan, pintuan. Again, pintuan. Yung nakaharang guys, yung nakaharang, yung rectangular structure, that is the pinto. Again, that is the pinto. Okay? Hagdan, hagdanan. Kapag yung tinatapakan, at is hagdan. Pero kung saan nakalagay ang hagdan, that is the hagdanan. Okay? Sundin, sundan kapag words or payo yung sinunod mo, sundin. Pero kapag action or may ginaya, may pinuntahan ka, that is sundan. Okay? That is sundan. And guys, the next topic natin is panitikan. But before tayo magpanitikan guys, para hindi siya makat na topic, time check, it's 8:58. So mag-break muna tayo. So, pintuan. Music. Anong Okay. Sige people, before tayo kamay, 1, 6, okay, word of the packing, panitikan siya guys. Okay? Sige now, panitikan, literature in English. And guys, sa Filipino, meron po tayong dalawang anyo ng panitikan. Okay. Now, sa dalawang anyo ng panitikan guys, nahahati po ito guys sa prosa at patula. Una tayo with prosa. In English, sa mga English major, guys, di ba ang prosa, ito po yung prose. And guys, ang pag-deliver niya po ay karaniwang takbo. Patalata o karaniwang takbo ng pangusap and direktang paglalahad ng kaisipan. Okay? So most likely guys, ang pagkasulat kapag prosa, paragraph form po siya. Patalata. And direct niya na gina-present ang idea. Example guys, yung mga short story, yung mga novel, mga nobela, yan po ay belong kay prosa. Okay? Direktang paglalahad ng kaisipan. Pero kapag patula, in English, the poetry, ito po ay anyo ng panitikan na pataludtod
May lines po siya. May sukat at tugma o malayang taludturan at gumagamit ng masining at matalinghagang salita. Again, pag direct to the point guys, patalata, prosa. Pero pag may taludtod, may sukat at tugma, patula. So pag prosa guys or prose, ang nag-compose po sa kanya or ang bumubuo po sa kanya ay sentence and paragraph. Again ha, pag prosa, sentence and paragraph. Okay? Sentence and paragraph. Sentence and paragraph. Again, one more time, pag prosa, sentence and paragraph. Type ko lang muna ha. Pag patula naman guys, that is taludtod, taludtod at saknong. Taludtod at saknong. So in English, pag patula, di ba poetry? So ang bumubuo sa kanya guys, lines and stanza. Pero pag prosa, ano ang bumubuo? Sentence and paragraph. Okay? Pag patula naman guys, taludtod at saknong. So in Tagalog, pag prosa, guys, pangungusap at talata. Okay? Pag patula guys, taludtod at saknong. The lines, yung ganito ng tula, yung lines, tapos yung sukat, yung group of line. Sukat, stanza or saknong, yung group ng line. So para hindi malito, ano yung kaibaan ni taludtod at saknong, ano yung difference? Pag taludtod, line, ganito, yung isa-isang line. Pero pag stanza or saknong, yung group ng line. So taludtod, saknong. Okay? Pag prosa, ano ang bumubuo? Sentence or paragraph. Pangungusap at talata. Pero pag patula, taludtod at saknong. Lines and stanza. Now guys, ito po ang mga piling panitikang patula. Ang may pinaka-common na lumalabas sa board exam kasi guys is ang mga patula. Okay, patula sila guys. Now, mga piling panitikang patula, pinakauna ang epiko. Kapag epiko guys, diba in English, epic. Epic siya guys. May story siya guys, pero may tugma or rhyme siya ang kanyang end. Okay? And kapag epiko, always remember, nag-story po siya about heroism or kabayanihang halos hindi mapaniwalaan pagkat nauukol sa mga kababalaghan. Always remember lang, pag epiko, ang pinaka-center niya guys, or ang pinaka-main character talaga is bayani-bayani. May tagapagtanggol, may bayani sa story. Okay? Diba yung example ng epiko is yung biag ni Lampang. Sino yung hero doon? Si Lampang. Okay? And usually pag epic guys, may mga kalaban-kalaban sila, mga halimaw. Tapos may powers. And most likely it talks about the adventure of a hero. Adventure na isang bayani. Usually at the end, typical na story, nananalo talaga or nagtatagumpay talaga sila sa huli guys. Now, under epic people, may tanong tayo dyan sa ating mga handout na instead iisa-isang ipamemorize, question form yung nilagay namin dyan para mas madali siyang masagutan or ma-memorize. Alin sa sumusunod ang hindi epiko ng Mindanao? Okay? So para malaman siya, alamin natin dito saan sa sumusunod ang mabilong sa epiko ng Mindanao. Take note, hinahanap natin hindi epiko ng Mindanao. Now guys, sige daw, I want you to answer muna. I want you to answer muna dito. Encantadia sir na. Okay, so para siyang effect pa rin. Epiko. Sige. Talks about heroic deeds. Yes po, tama po. Beowulf is yes po. Epiko po. Yung Alim, yes po. Okay, sige, anong sagot dito guys? Anong sagot dito? Try lang, answer lang muna tayo. Pag nagkamali tayo guys, it's okay. Kasi it's one way na maka-learn tayo. Okay, so ang hindi po epiko ng Mindanao dito, reveal ko na siya. That is Alim. And Alim. Sir, bakit po hindi po siya epiko ng Mindanao? Kasi yun po ay epiko ng Ifugao. Again, epiko ng Ifugao po ang Alim. So it means, itong Bidasari, Bantugan, Indarapatra at Sulaiman, belong po sila sa epiko ng Mindanao. And i-add sa handout guys ang
Darangin. Okay? So ito sila guys, Bidasari, Bantugan, Indarapatra at Sulaiman, Darangin, sila po ay belong sa epiko ng Mindanao. Again, epiko ng Mindanao. Pero pag Alim, yan po ay sa Ifugao. So hindi po siya kasali dito guys sa epiko ng Mindanao. Next question. Alin sa sumusunod na epiko ang hindi galing sa Kabisayaan? Short, hindi epiko ng Visayas. Again, hindi epiko ng Visayas. Sige na, sagot na tayo dito ba? Hindi epiko ng Visayas. Hudhud, Haraya, Lagda, Maragtas. Hudhud, Haraya, Maragtas. In short, the rest guys, ay belong sa Kabisayaan. Isa lang ang hindi belong sa Kabisayaan. Answer? Sige, comment muna para makita ko. Okay, sagot po natin guys, that is hudhud. Sir, bakit mo hindi kasali ang hudhud? Kasi belong rin po yan siya sa Ifugao. In short guys, dalawa ang epiko ng Ifugao. Hudhud at Alim. Again, dalawa ang epiko ng Ifugao. Pakinote send out sila sa epiko ng Visayas or ng Kabisayaan. And kapag Maragtas guys, inote rin siya. Lumalabas ito sa general education guys na subject, pero English ang pagka-question niya guys. Ano to yung epic about sa 10 Malay Datu na escape from Borneo to Visayas? So 10 datong tumakas papuntang Visayas, that is Maragtas. Gina-question yan siya in English, pero English, gina-question siya in Gen Ed, pero English ang pagka-question. Again, if about sa 10 Malay Datus, 10 datong tumakas pa Visayas, Maragtas as. Again ha, Maragtas as. Okay, so remember lang ha, kapag 10 datong tumakas pa Visayas, Maragtas as. Isa pa guys, 10 datong tumakas pa Visayas, Maragtas as. One more time, 10 datong tumakas pa Visayas, Maragtas as. Okay? Sige, now, i-add rin dyan guys ang Hinilawod sa epiko ng Kabisayaan. Di ba kanina pag epiko ng Mindanao may gipa-add ako yung Darangin. So sa epiko ng Kabisayaan guys, 4 rin siya ang epiko ng Visayas. Okay? Hinilawod, Haraya, Lagda at Maragtas. Ang hindi epiko ng Visayas or Kabisayaan guys is ang Hudhud. Kasi belong po siya sa epiko ng Ifugao. Ang Lagda guys, belong yan siya sa epiko ng Kabisayaan, including Haraya and Maragtas. Okay, now, next tayo. Ito ang epiko ng Bicol na hulwaran ng mabuting pamumuhay ng mga taga-Bicol. Alin daw dyan ang epiko ng Bicol? Hinilawod, Ibalon at Aslon, Kumintang, Biag Nilamang. Na-discuss na natin ito kanina or na-add natin sa handout ang Hinilawod. Saan nga bilong ang Hinilawod? Sa Visayas. Sa Visayas. Guys, Kumintang naman sa Katagalugan yan siya guys. Biag Nilamang naman guys, Ilocano yan siya. So ang tamang sagot, Ibalon at Aslon. Again, Ibalon at Aslon. So remember nyo na lang, anong gagawin sa Bicol Express? Ibalon. Ibalon ang Bicol Express. Diba Bicol, epiko ng Bicol, di ba may Bicol Express? So anong gagawin sa Bicol Express? Ibalon. Pag hindi mo siya makain, maaslon. Maaslong. Okay? So epiko ng Bicol, anong gagawin sa Bicol? Ibalon. Pag hindi makain, maaslon. Hinilawod guys, again, Visayas siya. Sir, bakit po siya belong sa epiko ng Bisaya, sir? Kasi po, ang Hinilawod po ay mula po sa island of Panay. And Panay ay part po siya ng Visayas. So, ang Hinilawod, epiko pa rin ng Kabisayaan. Kumintang, saan ang Kumintang? Tagalog. Pag Biag Nilamang, Ilocano po yan siya. Okay? Ilocano po yan siya. Ang may akda po ng Biag Nilamang ay si Pedro Bucanig. Remember, during high school, ang author sa Biag Nilamang, si Pedro Bucanig. Now, next tayo guys. Alin sa sumusunod ang pinakamatandang epiko sa Pilipinas? Okay, what is the oldest daw na epiko sa Pilipinas? Pinakamatandang epiko.
darangin, biag nilamang, hudhud, or alim? Guys, pag question, pinakamatandang epiko sa Pilipinas, sagot natin dyan, alim. Again, alim. Again ha, pag pinakamatandang epiko, alim po yan siya guys. Okay. Now, pag ang question naman, ano ang pinakamahabang epiko sa Pilipinas? Answer po, darangin. Again, pag pinakamahaba, darangin. Ito po ay epiko ng Mindanao na naglalaman ng iba pang mga epiko. So technically guys, if isa lang na epic, hindi mo talaga siya makonsider as mahaba talaga or pinakamahaba. Naging pinakamahaba ang darangin. Bakit? It is an epic kasi guys na may lamang iba pang mga epiko. And part niya po yung Indarapatra at Sulaiman, part niya po yung Bidasari, part niya po yung Bantugan at Daramoke Ababay. Wag nang mag-concern ng pag-memorize sa mga part niya. Ang point lang, naging pinakamahaba siya kasi epiko siya na naglalaman pa ng ibang specific na mga epiko. Okay? Kaya naging pinakamahaba ang darangin. Pero kapag ang question pinakamatanda, alim po yan. Okay? And ang darangin guys, lumabas ito sa board exam. English din ang question niya. Okay? So English rin ang pagkatanong. So remember lang ha, pag pinakamatanda, alim. Pinakamahaba, that is darangin. Pag ang question, pinakasikat, that is biag nilamang. Siya po ang pinaka-popular. Again, pinakamatanda, alim. Pinakamahaba, darangin. Pinakasikat, biag nilamang. Again, biag nilamang. Okay? Sige. Now, review lang tayo guys. Kapag sinabing epiko, ano yung clue na i-remember dyan? Kabayanihan. Again, kabayanihan. Okay? Ano ang pinakamatandang epiko sa Pilipinas? Alim. Ano yung pinakamahaba? Biag nilamang. Pinakasikat? Ibalon at Aslon. Epiko ng Ifugao may dalawa. Hudhud at alim. Pero pag epiko ng Bicol, i-remember ang Bicol Express. Anong gagawin sa Bicol Express? Ibalon. Ibalon at Aslon. Okay? Now, next tayo guys with awit. Klaruhin lang natin. Ang awit po dito guys, hindi po siya nangangahulugan na song or yung kanta. Ang awit po dito guys, is still a story, pero still may sukat pa rin siya guys at tugma. So ito ay isang tulang maromansa na binubuo ng 12 pantig bawat taludtod at hango sa tunay na buhay. So guys, pag awit, ilan raw ang pantig na bumubuo sa kanya or yung sukat niya? Remember po, 12 or 12 po yan siya. Pag awit, ilan ang pantig? Ano ang sukat? 12 po yan siya. 12. So remember lang guys, pag awit sa letrang T, 12. Pag awit sa letrang T, 12. Again na, pag awit sa letrang T, 12. And saan daw siya hango? Sa tunay na buhay. So sa letrang T, tunay na buhay. Tunay na buhay. Remember lang, pag awit guys, ilang pantig lahat? 12. Sa letrang T sa awit, 12. And sa letrang T, saan siya hango? Tunay na buhay. Letter T. Example po ng awit guys ay ang Florante at Laura. Again, Florante at Laura. Again, pag awit sa letrang T, ilang pantig lahat? T, 12. Guys, saan siya hango? Sa letrang T, tunay na buhay. Ibong Adarna sir, awit na siya, hindi po awit ang Ibong Adarna. Okay? Belong po yan siya sa tinatawag na kurido. So ang Ibong Adarna, yan po ay isang kurido. Okay? Pag Florante at Laura, awit po yan siya. Ilang pantig nga yung awit? 12. Sa letrang T, 12. Pero pag kurido guys, remember, sa letrang O, 8. Sulat sa letrang O, 8. Sir, bakit 8? Kasi guys, 8 pantig po pag kurido. And pag kurido, hindi po siya batay sa tunay na buhay. Pantasya po ang kanyang reference. Mga powers siya guys, mga kababalaghan. So remember, sa letter K, kabisaya. Sa letter K, letter K, kalaod. Letter K, kapangyarihan. Sulat guys, sa letter K, kapangyarihan. Kapangyarihan. Example po ng Ibong Adarna, example po ng kurido ay ang Ibong Adarna.
Di ba guys, may power man ang ibong Adarna na kapag maiputan ka or maano ka ng dumi ng ibong Adarna, magiging ano ka? Magiging bato ka guys. Magiging bato ka. Nakatulog ka sa awit ng ibong Adarna tapos naiputan ka ng ibong Adarna, guys, magiging bato ka po. Okay? So malapantas siya. Malapantas siya man sa sir, not hango sa tunay na buhay. Yes po. Okay? Ang ibong Adarna sir, awit na siya. No po. Again, kurido po ang ibong Adarna. Sige, review natin na. Between awit at kurido, saan doon kapag 12 pantig? 12 awit. Pero pag 8 pantig, 8 kurido. Saan doon kapag hango sa tunay na buhay? Awit, sa letrang T, awit. Pero pag pantasya, kurido. So sir, ang ibong Adarna sir, base di ay siya or base pala siya sa tunay na buhay. Ang ibong Adarna, base ba siya sa tunay na buhay sir? No po, fantasy lang po yan siya. Kasi nga, kurido. But how about Florante at Laura? Since awit ang Florante at Laura, question, base ba siya sa tunay na buhay? Yes po. Ang Florante at Laura, base po yan sa tunay na buhay. Yan po ay based sa story ni Francisco Balagtas Baltazar. So si Laura guys, sa story doon ay ang kanyang real life baby girl na si Maria Asuncion Rivera. Pero pag kurido guys, hindi po yan siya based sa tunay na buhay. Yan po ay pantasya lamang. Ilang pantig pag awit sa letrang T? 12. Pag awit batay sa letrang T, tunay na buhay. Pag kurido, ilang pantig pag kurido sa letrang O? 8. Pag kurido, reality ba? No po. Sa letrang K, kapangyarihan. Okay? Now next tayo guys, pag soneto. Pag soneto naman guys, ito po ay tulang may 14 na pantig. 14 po na, lahat 14 na pantig, 14 na taludtod. 14 po na taludtod and naghahatid ng aral sa mambabasa. Guys, para madaling ma-remember, ganito na lang. Pag soneto, 14 man no? 14. Soneto, it sounds like corneto. Guys, warning ko lang, corne ang mnemonics na ito, corneto. Guys, pag soneto, di ba ang question, hanggang saan naabot ang 20 pesos mo? Corneto. Pero pag soneto, i-ask imong self, hanggang saan aabot ang 14 pesos mo? Soneto. One more time, hikawalay. Laban lang. Hanggang saan aabot ang 14 pesos mo? Soneto. Isa pa. Hanggang saan aabot ang 14 pesos mo? Soneto. 14 na taludtod. Sige, review tayo be. Epiko, awit, kurido, soneto. Saan po dyan guys kapag ang clue natin kabayanihan? Awit. Saan ang clue natin kapag 8 pantig? Oo, 8. Kurido. Saan dyan kapag 12 pantig? 12. Awit. Hango sa tunay na buhay. Awit. Okay? Kababalaghan guys, kapangyarihan, kurido. Pero kapag kabayanihan, epiko. Pag soneto, 14. 14 na taludtod, soneto. Okay? Soneto. Okay? Saan naman dyan kapag example, Florante at Laura? Florante at Laura. Awit. Okay, pag ang question, ibong Adarna, kurido. Sige, mukatawan ako, sir. Okay na, sir. Laban lang. Shake. Okay, now punta tayo kay Elehiya. Nagpapahayag ng damdamin o guni-guni tungkol sa kamatayan o kaya'y tula ng pagnanangis lalo na sa paggunita ng isang yumao. Take note guys, kapag Elehiya, tula pa lang siya guys sa kamatayan. It's about sa mga yumaong tao or paggunita sa yumaong tao guys. Especially yung mga mahal sa buhay. Yan po ay Elehiya. Example po ng Elehiya guys is yun gong guys, Elehiya sa kamatayan ni Kuya by Pat Villafuerte. Okay? And isa sa common na example ng Elehiya na lumalabas sa board exam is ang elegy or ang Elehiya ni Gat Jose Rizal, ang Mi Ultimo Adios. Yun po ay halimbawa ng Elehiya.
Then, yung mi ultimo adios. Okay? Yun po ay isang elegy, elehiya. Hindi po siya sonnet, guys. Hindi po siya soneto. Now, for the long time, akala natin soneto, pero guys, that is an elehiya. Okay. Now, pag hindi po makita ang clue na kamatayan, pwede pong isagot ang pagluluksa. Again, pag elehiya, pagluluksa. Or kamatayan. Okay, sige, before tayo mag-proceed, stretch mo ng kamay, taas, 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 taas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And roll your shoulders, rotate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reverse. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Last 30 minutes and matatapos na tayo tonight, people. Okay? So, ganap, pagluluksa or kamatayan, anong sagot dyan? Elehiya. Now guys, Oda naman po kapag nagpapahayag ng isang papuri o panaghoy. Papuri or panaghoy. And remember guys, kapag Oda, wala po siyang tiyak na sukat. Unlike kay Corrido, guys, merong 8 pantig. Unlike kay Awit, may 12 pantig. Pag Oda guys, wala po siyang tiyak na sukat. Okay? So free lang siya guys, yung kumaga wala siyang sinusunod na counting sa kanyang syllable or sa kanyang pantig. Okay, nagpapahayag ng isang papuri or panaghoy. So kumbaga guys, it is a kind of tula na naga-dedicate or dedicated to someone or something. Sir, sino man yung pinupuri ng Oda, sir? Pwede siya tao, pwede bagay, or pwede siya kaisipan. Hindi pwede hayop, okay? Pwede tao, pwede bagay, kaisipan. Yun yung pinupuri ni Oda. Again, pwede yung, anong pwede purihin? Tao, bagay, kaisipan. Example po ng Oda guys na lumalabas sa board exam is ang kantang Bayan Ko. Bayan Ko. Sino po ang author ng Bayan Ko guys? Si Jose Corazon de Jesus. Jose Corazon de Jesus. Yan, Jose Corazon de Jesus. Suki po ito sa board exam guys, ang Bayan Ko. Tapos marami ang nagkakamali guys. Marami ang nagkakamali. Okay? Ang sinagot nila, sino daw yung author or sumulat ng Bayan Ko? Ang gina-answer nila guys kay si Freddy Aguilar. Si Freddy Aguilar guys, siya lang ang umawit. Pero yung original talaga na sumulat ng Bayan Ko, which is tula pa siya guys, ay si Jose Corazon de Jesus. So from tula, ginawa siyang awitin, nilagyan ng himig, and ang singer na guys na nagkanta ay si Freddy Aguilar. Na-remember yung Bayan Ko guys? Na-remember yung Bayan Ko? Di yung ang bayan ko'y tanging ikaw. Hindi yun siya, hindi man yun Bayan Ko. Yun ay Pilipinas Kong Mahal man guys, Pilipinas Kong Mahal. Okay? 'Di ba ang Bayan Ko, yung kanta ko guys na ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad, nag-alay na sa kanyang yumi at ganda. Shortcut ba? Dayuhan ay naalina, bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag. Na 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 na. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha at dalita, aking adhika, makita kang Lo, dili man, mali man yun. Tama ba? Makita kang sakdal, laya. Tama ba siya guys? Sure. Basta, Pilipinas kong mahal. Laban lang to sir. Okay na sir, gisipon na ka. Hoy, bakit ganyan yung boses ko? Kasi sinisipon ako guys. Okay? So again, now next guys is tibag. Tibagnol. Pag tibag guys, ito po ay tulang pandulaan or tulang dula. Now kapag tibag guys, ito po ay tungkol sa paghahanap ni Reyna Elena
at Constantino sa krus na pinagpakuan ni Jesus. Guys, ito po yung reference tuwing may Santa Cruzan. Okay? Tuwing may Santa Cruzan. Yung Flores de Mayo, good guys. Okay? Di ba guys? Pag may Santa Cruzan guys, di ba nandoon si Reina Elena, katabi niya si Constantino. Okay? So nang hinahanap guys kapag tibag, cruz. Para madaling ma-remember guys, na cruz yung hinahanap nila sa tibag. Yung letter T sa tibag, guys, gawin mo lang siyang cruz. Okay? Tibag. Okay? Tibag. Gawin mo lang siyang cruz para madali mo siyang ma-remember. Okay na, kapag tibag, ito ay paghahanap sa cruz. Ni kanta ka sir o ni hilak, nag-cry po ako, overthink sa lyrics. Legit, nag-overthink ako sa lyrics. Sakto na sir, sakit na kayo, bagyong uwan, taligsik sa libo. Kumanta siya. Okay. Ang paghahanap ni Reyna Elena at Constantino sa cruz na pinagpakuan ni Jesus. So para madaling ma-remember guys, ang letter T sa tibag, gawin mo siyang cruz sa handout. Partida, sinisipon pa yan. Tama, Jod. Sir, nakamata mong i-ring. Grabe naman, Jod, oy. Okay. Sige. Guys, again, pagtibag, paghahanap sa cruz. Paghahanap ni Reyna Elena at Constantino sa cruz na pinagpakuan kay Jesus. Okay? That is tibag. Okay. Now, pag moro-moro naman guys, ito po ay tulang dula na nagpapakita ng labanan ng Kristiyano at Muslim. Again ha, pag moro-moro, labanan ng Kristiyano at Muslim. Sir, saan po nangyari ang labanan? Guys, hindi po sa Pilipinas nangyari ang labanan. Ang labanan po ay mula pa sa Europa. And dinala lang ito ng mga Espanyol sa atin upang ipakita na superior daw ang Catholicism or Christianity over Islam. Pero again guys, hindi po, wala pong kinalaman ang mga Muslim sa Pilipinas o Muslim sa Mindanao sa labanang ito. Guys, ang labanan po ay nangyari po sa Europa. Dinala lang po ito ng mga Espanyol sa atin para ipakita ang labanan ng Kristiyano at Muslim na sa huli ay nananalo raw ang mga Kristiyano. Okay? So then again, may kinalaman ba tayo dito sa Pilipinas guys? Sa labanan ng Kristiyano at Muslim? Wala po. Kasi ang labanan nangyari sa Europa, dinala lang ng Espanyol sa Pilipinas. Okay. Karon pa ko kasod guys, mao ba ni si Aljor Abrinica? Wow! Abi na ko si Freddy ang nikanta. Ikaw man day sir. Di kaya kinagalit niyo si Rason de Jesus yung ginawa mo sir? Hoy! Grabe kayo no mga basher. May mga basher. Mga basher. Okay, pag muro-muro guys, labanan ng Kristiyano at Muslim. Okay? Literal na nadamay ang sibilyan sa ilang labanan. Wala po bang winner, sir? Pinapakita ng mga Espanyol na sa huli nananalo ang Kristiyano. Of course, di ba ang Spain, Christianity man yung dinala nila. So of course, ipakita nila na nananalo ang Christianity, ang Kristiyano. Okay? Sige. Now, next tayo guys with Zarzuela. Still guys, tula pa rin siya na dula gina-play. And ito po ay dulang musikal na karaniwang binubuo ng 3 akto tungkol sa pag-ibig, kasakiman at puot. And kapag Zarzuela guys, again, dulang musikal. Musical play po yan siya guys. May act pa rin siya guys, pero instead na conversational ang dating, kinakanta po siya guys. Okay? Example, yung Les Miserables guys, para siyang modern day na Zarzuela. Yung Phantom of the Opera, guys, para siyang modern day na Zarzuela. A musical play siya, guys. Okay? That is dulang musikal Zarzuela. Kaya at present ganun, may iba yung last time, yung Bar Boys, yung Huling El Bimbo. So para siyang modern day na Zarzuela. Musical play, dulang musikal. Okay? Na instead na conversational, guys, ginakanta siya or ginaawit siya guys. Okay? Sir, member ka po ba ng dula ng Zarzuela dati? Hindi po guys. Okay? Hindi po. Conversational lang. Okay? O diba yung sa Elsa guys? Elsa, do you wanna build a snowman? So instead of conversational guys, kinakanta siya guys. Again? So may question tayo dito. Siya ay kilala sa tawag na Lola Basyang at ama ng Zarzuelang Tagalog. Siya ang sumulat ng dulang musikal na walang sugat. Sino siya? Sino daw siya? Sino daw siya? Sino daw siya? Sino daw siya, guys?
Okay? Sample ng zarzuela. Tapos naman, uy, nagsample naman ako. Do you wanna be... Miss Saigon. Tama po, Miss Saigon, Ma'am Lalaine. Sir, sample ng zarzuela. Uy, sample ng zarzuela. Lumaw na lang. Do you wanna build a snowman? Okay, so answer ang letter. Si Severino Reyes. So, question guys, sino ang ama ng zarzuelang Tagalog? Severino Reyes. And ang kanyang pen name ay Lola Basyang. Ang sinulat na po guys, na sikat na zarzuela ay pinamagatang Walang Sugat. Again, Walang Sugat. Sige, review tayo be. Epiko, awit, korido, soneto, elehiya, oda, tibag, muro-muro, zarzuela. Saan dyan kapag ang clue natin guys is mayroon po siyang 12 pantig. 12. Awit. Saan dyan kapag ang clue natin kabayanihan? Epiko. Saan dyan kapag ang clue natin guys? Papuri pero wala po siyang tiyak na sukat. Example, bayan ko. Oda. Saan naman dyan guys kapag ang clue natin tungkol sa kamatayan at pagluluksa? Elehiya. Saan naman dyan guys kapag ang clue po natin is paghahanap sa krus? Tibag. Saan naman dyan guys kapag ang clue natin 14 na taludtod? 14. Di ba may clue tayo? Hanggang saan naabot ang 14 pesos mo? Soneto. 14, soneto. 14 na taludtod. Pag ang clue guys, dulang musikal. Zarzuela. Labanan ng Kristiyano at Muslim. Moro-moro. Again, moro-moro. Guys, may 8 pantig. Oo, 8. Korido. Again, korido. Now, proceed tayo guys with the next topic natin, the balagtasan. And I know familiar lahat sa balagtasan, especially during high school kapag buwan ng wika. Sino rito yung mga nakasali na ng balagtasan? Guys, pag balagtasan guys, para siyang debate. Pero yung type of debate guys, patula po yan siya. Patulang pagtatalo na higit na nakilala sa pagtangkilik sa sisne ng Panginay. Sir, what is sisne ng Panginay? Pag sisne ng Panginay guys, yan po yung pen name or pseudonym ni Francisco Balagtas Baltasar. Tinatawag po siyang sisne ng Panginay. When you say sisne, ang meaning po ng sisne guys is swan. And Panginay is a name of place. Name of place lang po ang Panginay. So in English, if i-translate mo siya guys, Swan of Panginay. Sisne ng Panginay. Sino ang sisne ng Panginay? Si Francisco Balagtas Baltasar. And may question tayo dito. Sino ang kinilala bilang hari ng Balagtasan? Sino raw ang hari ng Balagtasan guys? Sige, paki-comment kapag hari ng Balagtasan. Sino ang hari ng Balagtasan? Paki-comment, sino ang hari ng Balagtasan? Hari ng Balagtasan. Hari ng Balagtasan. Okay. Sir, para ba siyang flip-top? O, tinatawag nilang modernong balagtasan ng flip-top. But technically guys, ang flip-top ng God, hindi siya nag-originate talaga sa Pilipinas. Okay? Sa ibang bansa nag-originate si flip-top guys. Okay. Sige, comment daw, comment. Hari ng Balagtasan. May nakita ko, majority nagsagot ng letter A. Sino ang hari? Letter A, maraming nabudol. Careful tayo guys, kapag hari ng Balagtasan, hindi po yan siya si Francisco Balagtas. Yan po ay si Jose Corazon de Jesus. Careful ha, pag hari ng Balagtasan, Jose Corazon de Jesus. Again, pag hari ng Balagtasan, Jose Corazon de Jesus. Bakit? Sa pinakaunang balagtasan. Di ba na-remember siya yung sumulat kanina ng bayan ko? Now sir, sino pala si Francisco Balagtas? Siya po ang ama ng balagtasan. Aga pag Francisco Balagtas, ama ng balagtasan. So kapag i-question, sino ang ama ng balagtasan? Francisco Balagtas. Pero kapag hari ng balagtasan, Jose Corazon de Jesus. Careful tayo, okay lang magkamali, wag lang magkamali sa board exam. Okay lang magkamali dito ha, sa question natin, wag lang sa board exam. Pag ama ng balagtasan, Francisco Balagtas.
Hari ng Balagtasan, Jose Corazon de Jesus. Now may question tayo dito. Ano ang anyo ng Balagtasan ng mga Ilocano? Batutian, Crisotan, Duplo, Bukanigan. Guys, comment your answer. Balagtasan ng mga Ilocano. Answer that is Bukanigan. Again, Bukanigan. Hango po siya sa pangalan ni Pedro Bucanig. Pedro Bucanig. Okay, Pedro Bucanig. Hango siya sa pangalan ni Pedro Bucanig. Sir, bakit po ba hango kay Pedro Bucanig? Because Pedro Bucanig, guys, siya po ang ama ng panitikang Ilocano. Kaya ang pangalan sa anyo ng balagtasan ng mga Ilocano sa Ilocos is Bukanigan. So what is batutian? Sa mga Tagalog po yan siya, guys. Pag Crisota naman, guys, Kapampangan or sa Pampanga. Okay? Kapampangan or Pampanga. Pag Bukanigan, sa Ilocano po yan siya. Hango sa pangalan ni Pedro Bucanig. Ma'am Scarlett, tama po si Ma'am Scarlett. Ma'am Scarlett, same kayo ng last name ng tatay ko, ma'am. Si Ma'am Scarlett. Okay, sige. Now, punta tayo kay Karagatan. Simple lang, guys. Pag Karagatan po, ito ay batay sa alamat ng singsing ng isang prinsesa na naihulog niya sa dagat sa ngarin nitong mapangasawa ang kasintahang mahirap. So, reference niya, guys, is singsing. So, hinulog ng singsing sa dagat. Hinulog ang singsing sa dagat. And kung sino ang makasisid nito, guys, siya ang mapapangasawa ng princess, ng Disney princess. Pero guys, if nilalaro na ito actually, hindi ito nilalaro sa dagat, guys. Nilalaro ito tuwing may lamay. And wala ka pong makikita na actual na singsing. So, ang mangyayari, guys, may isang dalaga, nasa gitna ang dalaga, papaligiran siya ngayon ng mga binata. Now, ang dalaga magbibigay ng question, patalinghagang tanong, and patula. Now, sasagot ang mga binata na nakapaligid sa kanya sa paraang patula. Now, kung sino ang may pinakamagaling na sagot, siya ang mananalo sa laro. So, it means, yung singsing, guys, representation ng singsing doon sa laro is yung question. It represents paghulog ng singsing nung nag-question ang dalaga sa gitna ng laro. And yung mga binata na nakapaligid, isa-isa silang sasagot. Guys, it represents pagsisid sa singsing. So kung sino man ang may pinakamahusay na sagot, para na rin siyang nakasisid sa singsing. Sir, ocean? Yes po, Karagatan, ocean. Okay? Now, pag sea, dagat yan siya. Now, next tayo, duplo. Pag duplo, guys, ito po ay memetikong larong ginawa kapag may lamay. So, the same sila ni Karagatan. Ginagawa kapag may lamay. But yung Karagatan kasi, guys, every night siya ginagawa. Pag duplo, most likely ginagawa po siya sa last night ng lamay. Sa pasiyam, guys. Upang aliwin ang mga namatayan daw. And tagisan pa rin siya ng talino. And ang tawag po sa mga karakter sa duplo ay Bilyaka at Bilyako. Again, Bilyaka at Bilyako. And ang topic po nila, guys, na pinagtatalunan ay mula po sa Biblia. Biblia. Again, Biblia. Now, pwede rin siyang itanong, saan ba about ang duplo? Yung reference ng duplo. Guys, tungkol po siya sa nawawalang loro ng hari. So, i-note sa handout ka, kapag itanong, tungkol sa nawawalang loro ng hari, answer po, duplo. Again, duplo. Sir, what is loro, sir? In English, that is the parrot. Parrot po yan siya, guys. Pag loro, parrot. Again ha? Tungkol sa nawawalang loro ng hari, duplo. So, review tayo sa last part lang. Balagtasan, Karagatan, duplo. Kapag ang clue, patulang pagtatalo, balagtasan. Tungkol sa alamat ng singsing, Karagatan. Bilyaka at Bilyako, duplo. Tungkol sa nawawalang loro ng hari, duplo. Okay. Paano naman, guys, kapag ang clue, kabayanihan, epiko. Saan naman, guys, kapag kamatayan, elehiya. Saan kapag labanan ng Kristiyano at Muslim, moro-moro. Saan, guys, kapag ang clue natin, guys, walang tiyak na sukat
walang tiyak na sukat. Oda. Oda. Saan kapag ang clue guys is dulang musikal? Zarzuela. Paghahanap sa krus na pinagpakuan kay Jesus? Tibag. Saan guys kapag 14 na taludtod? 14. Saan aabot ang 14 pesos mo? Soneto. Saan naman dyan guys kapag ang clue, meron po siyang 12 pantig. 12 na pantig sa letrang T, awit. Saan naman dyan guys kapag ang clue po natin guys, merong 8 pantig sa letrang O, 8, kurido. Saan naman kapag ang clue guys, patulang pagtatalo, balagtasan. Okay, balagtasan. Singsing, karagatan. Nawawalang loro ng hari, bilyaka at bilyako, duplo. Okay, palakpakan ng self, palakpakan ng self. And we are down sa ating last topic na dyan, guys. Last na lang talaga ang awiting bayan. Okay? And kapag awiting bayan, guys, ito po yung mga awit sa mga bayan, sa nayon, guys, na ginagamit nila para i-describe ang pamumuhay nila sa kanilang bayan or sa kanilang nayon. So, commonly, ang mga awiting bayan, nakadepende lang po yan siya guys sa kung anong bayan ito nag-originate. Okay? And ginadescribe nila kung ano yung buhay na meron sila doon. Including yung mga kultura nila and yung mga practices nila guys. Okay? Yung kabuhayan nila. Example ng awiting bayan na common sa atin guys. Yung, guys, yung tong 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 pakitong kitong alimango sa dagat malaki at masarap. Yun po ay awiting bayan. Another one. Yung ano guys, yung si Pilimon, naming wit sa kadagatan. Nakakuha, o gisnang tambasak. Gibaligya, sa Amerikanong guba. Ang halin puros tuba, Igo ragi pa. Guys, that is awiting bayan. Okay, awiting bayan. Now, pinakauna guys, ang uyayi. Pampatulog sa bata. Okay, pampatulog sa bata. Pag uyayi guys, that is a lullaby song. Okay, so remember lang pag uyayi, pampatulog sa bata. Example niyan guys is yung kanta ko guys na ili tuluganay wala diri imong nanay. That is an example of uyayi. Okay, uyayi po yun siya guys. Ili-ili, tulog anay, pampatulog sa bata. Another example guys, nasa likod mo sir. That is an example of uyayi. Okay. Another example ng uyayi guys, katong katong ugoy sa duyan. Yung ugoy sa duyan guys. Yung ano guys, yung sana'y di magmaliw ang dati kong araw ng munti pang bata sa piling ni nanay. Guys, uyayi. Tingnan siya. Gana, pampatulog sa bata. Pang ghost man na, sir. Oh, kana inyuhang pang relapse. Ili-ili. Now, pag kundiman naman guys, awit ng pag-ibig. Pero pag kundiman guys, sa Katagalugan po yan siya guys. Katagalugan. Katagalugan. Pag kundiman, awit ng pag-ibig sa Katagalugan. Example po ng kundiman guys, yung sikat good na kundiman song na Dalagang Pilipina. Okay, yung Dalagang Pilipina. Hindi po yung ano, yung song Dalagang Pilipina. Di yun siya. Okay? Another one na kundiman guys is yung ang bayan Pilipinas kong mahal. Yung ang bayan ko'y tanging ikaw. Guys, that is also an example of kundiman. Pero kapag kundiman, awit po siya sa pag-ibig ng mga Katagalugan. And usually, siya po ang ginagamit sa panghaharana. Okay, panghaharana. Guys,
Now, may nakasulat dyan sa handout, balitaw. Kapag balitaw, kaya may nakasulat na balitaw sa handout. Kapag balitaw guys, still, awit pa rin siya ng pag-ibig. Pero guys, awit ng pag-ibig ng Kabisayaan. Pag kundi man, awit ng pag-ibig ng Katagalugan. Pag balitaw, yung nasa handout ninyo, yung balitaw, awit ng pag-ibig pero sa Kabisayaan. And kapag balitaw, may kasama na po siyang sayaw guys, na para po siyang debate ng babae at lalaki. Again na, pag balitaw, awit ng pag-ibig pero sa Kabisayaan. May kasamang sayaw at para siyang debate. Example po ng balitaw guys, yung nasa handout ninyo is yung pasayawa, huday, sayaw lang sa uban. Ikaw may gusto ko, nganong ako nga ana may hubag. Hubag? Ana may uban. Magsayaw gyud taday. Di lagi ko kay wa ko'y gusto. Irug-irug, unsay irug, irug-irug lagi galugan. Okay? Next tayo, pag Jonah naman guys, pag Jonah, awit po sa kasal. Okay na? Pag Jonah, Diona, awit sa kasal. So guys, para madali siyang ma-remember guys, pag Jonah, awit sa kasal, remember lang yung sound. Ano nga yung sound guys pag kasal? Pag kasal, pag kasal. Tang tang tadadadang dang dang dadadadang dadang dadadadang dadang. Ay, dili. Dang dang dadang. Diyonan. Wow, perfect. Graduation man, sir. Sorry ganit no, graduation man yun. Nakalimutan ko lang yung rhythm. Again na. Dan dan. Oh, nakalimutan ko na po. Dan dan dadan. Dan dan dadan. So, Dio na na na, Dio na na na, Dio na na na. Awit sa kasal. Now, pag dungaw naman guys, dungaw, awit po siya sa patay. Yan na. Careful kanina, pag tula sa patay, elehiya. Tula sa patay, elehiya. Awit sa patay, dungaw. Okay? Guys, pag awit sa patay, dungaw. Dionela, sir. Dionela. Ayun na, pag awit sa patay, dungaw. Sir, bakit man dungaw? Mga Bisaya, di ba pag may patay, magdungaw ka man. Pag may patay, magdungaw ka. Okay. Guys, dungaw awit sa patay. Bakit? Oh, magdungaw ka daw sa patay. Yan pag awit sa patay, dungaw. Tula sa patay, elehiya. Pagkasal, Diona. Pagtalindaw naman guys, pagtalindaw, then ay awit sa pangingisda. Again, awit sa pangingisda. I-remember lang kapag talindaw, guys, it sounds like bulinaw. Talindaw, bulinaw. Talindaw, bulinaw. Awit sa pangingisda. Again, pag talindaw, awit sa pangingisda. Pag sa lagintok naman guys, ito po ay awit sa pakikipagkaibigan. Lead me Lord dayon. Beautiful in white, sir. Dayon na. Tanging yaman, dungaw. Yes po. Here comes the bride. Wow, may lino kay. Here comes the bride. Here comes the graduate. Aw, patay na. Abi kog binibining may salamangka. Si binibining may salamander. Binibining may salamangka. Boom, tarat-tarat, sir. Okay. Magduaw daw kapag dungaw. Yes po. Okay. Sige ha. Sige. Gana? Pagtalin daw guys, pangingisda. Sa lagintok naman, pakikipagkaibigan. So remember mo na lang, ang pangalan mo ay Salagintok. Ang pangalan ng kaibigan mo ay si Salagubang. Okay. So again, pag pakikipagkaibigan, ano yan? Salagintok. Ang pangalan ng kaibigan mo, si Salagubang. And last two tayo guys, Sambutani. Pag row your boat kasi guys, that is the rowing. Suliranin. Okay? Now, Sambutani guys, tagumpay. So remember na lang, pag Sambutani, tagumpay. 1, 2, 3. Sambutani. Papasaba sa board exam. Sambutani. Ma-LPT ba? Sambutani. Ambutani. Okay. Guys, and last one po na awiting bayan, umbay. Kapag umbay guys, paglilibing na yan siya. Pero pag patay pa lang gani, ano yon? Dungaw. Nagdungaw ka pa lang. Pag umbay, that is paglilibing. Again, paglilibing. Kasi pag ililibing na, anong sasabihin mo?
Umbay. Pag ilibing na yung kalaban mo guys, anong sasabihin mo? Umbay. Okay, and guys, umbay. That's the end po ng ating lecture for tonight. Umbay. And guys, review lang tayo be. Pagkasal, kasal, ano ngayon? Dio na na na, Dio na na na. Guys, pag awit sa pag-ibig ng Katagalugan, kundiman. Again, kundiman. Pero pag, ang clue po natin guys, awit sa pampatulog ng bata, uyayi, uyayi. Okay? Pag-awit sa pangisda, talindaw, talindaw. Okay? Pag-awit sa pakikipagkaibigan, sambutani. Awit sa pakikipagkaibigan, salagintok. Awit sa tagumpay, sambutani. Awit sa patay, that is dungaw. Awit sa paglibing, umbay. Again, umbay. Umbay. And thank you so much everyone. Flex Learn, maraming salamat po sa Eye of the Tiger. Okay, so before we end, mag-pray muna tayo guys, quick lang.